Alright, good afternoon guys. Ayan, so for today's video, kalikot serye muna ulit tayo kasi magpapalit ako ng yung handle grip tsaka side mirror. Ayan, kasi 'di ba nag long ride ako mula dito sa Batangas papuntang Samar, Balikan. So may na-experience lang akong hindi maganda. So ito unang-una itong handle grip kasi dahil dito ito tong sa dulo na yan, nakaumbok, sobrang sakit niya, so nagkapaltos itong kamay ko dito kasi abot siya ng dulo ng palad ko, tapos diba sa gloves may matigas pa na so lalong tumaas yung nito dito. So ayun, nabutas pa yung gloves ko dahil dyan sa sobrang haba rin ng biyahe. So sobrang sakit niya. Nung nasa Quezon na ako, halos hindi ko na kinakaya dahil nagpaltos na nga itong sa gilid ng palad ko. Ayan. So dahil dito, ito na nakaumbok na to. Tapos ito pang bandang gitna na medyo paumbok din. Tapos naka-gloves ka pa. So parang hindi maganda ang grip. Okay lang siguro pag mga short ride lang, mga kung ano lang, simpleng ride lang, pero pag sa sobrang haba na ng biyahe hindi na siya maganda. Although makapit naman siya, pero yun lang, ito sobrang hirap nito pag mahaba ng biyahe mo, masakit siya. So yun, papalitan ko siya ng ito. Ayan, mumurahin lang naman to, budget meal lang siya na handle grip pero makapit. Tapos ito yung kagandahan, yung dulo, yan, yung halos pantay lang. So kumpara mo dun, nakaumbok. So tas malambot siya. So ito nga ko, parang itong ginamit ko dati sa isang scooter ko, yung flat lang yung dito, hindi katulad dun na may paumbok sa gitna. Hindi maganda ang grip pagka long ride na. So ito yung papalit ko, yung flat lang, tapos padiretso yung dulo. Meron pang isang klase nito pero medyo may kamahalan, kaya wala pa tayong budget, ito muna. Yung isa namang yun, talagang walang na itong ganitong sa dulo, as in pantay lang siya simula dito sa gitna hanggang sa magkabilang dulo. Yun nga lang, medyo pricey, kaya pansamantala ito muna. So tapos sa side mirror naman, itong gamit ko, okay naman, okay yung salamin nito, maganda. Kasi ito yung mga ginagamit ko sa scooters dati. Yan palagi pag nagpapatak side mirror, ganito yung pinapalit ko palagi. Kaso sa scooter lang pala siya okay. Dito sa mga ganitong big bike na malakas ang vibration, wala na. Nagba-vibrate talaga. Hindi na makikita yung likod na tuwid. Talagang nagba-vibrate lang siya. Siguro gawa ng ganito kasi sobrang nipis ng stem niya. Yan, kaya siguro nagba-vibrate. So papalitan ko na rin ulit. Pero okay pa naman to. So sa scooter ko lang din ito lilipat. So ngayon, susubok lang ako ng bar end. Yan. Ito yung papalit ko, yung kanan. Tatry lang ako ng bar end, kung okay, itutuloy ko. Kung hindi naman, papalit ko ng side mirror na dito lang din, hindi bar end. Pero tatry ko lang to. Okay naman ang niya, mirror niya, walang grado. Tapos yung size ay pasok naman sa standard ng LTO. So ito muna yung papalit ko. Mura lang din to. Wala pang 500 yata. Tapos maganda naman ang mga reviews niya sa mga gumagamit din sa big bike na ganito. So okay naman ang niya. So yung design ayos. Tapos yun, ang salamin na importante, walang grado. And then maganda yung reviews. Kaya itatry ko na ito. Pag okay naman, dito tuloy ko na yan. So yung nabili ko palang handle grip, may kasama na siyang bar end. Pero dahil nga sa mag-ano tayo ng bar ends and mirror, hindi ko naman ito magagamit. Pero reserve ko lang to, pati ito yung stock, hindi ko tatapon yan, tatago ko lang yan. So ayun, sige, kakabit ko na muna. Ang pagtanggal naman nito ay tatabasin mo na yan, sisirahin mo na, kasi hindi na yan matatanggal ng ng buo. Sisirain mo talaga yan, ikakater mo talaga yan. Alright, sige. So tanggalin ko na muna ito. Tanggalin ko naman si mirror para walang sagabal dito. Alright. Alright, so pagtanggal nito, madali lang naman to kasi alin lang to. Ayan.
takip lang. Oh, bago pa rin yan, oh. Ayan, so tanggalin lang natin mga takip nito, tapos tatanggalin lang natin ng buo. Hindi ko na pag-hiwa-hiwalayin pa yan. Tanggalin ko na ng buo. Ay, so tanggalin natin itong isa. Ayan. So dali lang naman to. Kasi ang alam ko meron pa akong pang cover nito, pero di ko lang sure kung anong kulay ang natira sa akin, kung gold ba o silver. Yan, tatakpan lang natin yan. Yan, ito yung isa. Then itong sa kabila din, tanggalin natin. Yan. Alright, so yan. Pero mamaya ko nakakabit yung side mirror. Unahin ko muna tanggalin tong handle grip. At dito sa bar end, ano lang din to, alin lang din ang pangtanggal nito. Yan. Ito, yung mga stock na bar end talaga medyo may kabigatan yan. Kaya pang-balance kasi ito sa manibela. Right, so ito sa kabila naman. Medyo makalawang na itong sa left side, kaya medyo hirap tanggalin. Yan, so tanggal na natin dalawang bar end. Ngayon naman ikakat na natin itong lumang handle grip. Yan, so ikakat lang natin itong stock na handle grip. Yan, so tanggal na natin isa. So kabila na lang. Yan, so ayan, tanggalan natin yung pangalawa. Yan, sa pagkabit ng handle grip, dalawang klase palagi yan, hindi yan palaging magka-size yung butas. So yung mas malaking butas dun sa throttle dito, yung mas maliit yung butas dito sa kaliwa. Kaya mas malaki yung sa may throttle kasi mayroon pa siyang plastic. Yan, yung ano niya, yung accelerator yan. So kaya dapat dito yung mas malaki yung butas. Yan, hindi pwede magkapalit yan. Pag nagkapalit yan, may pasok mo, mahirapan ka ng tanggalin. Bibili ka ulit ng bagong handle grip. Alright, so unahin ko munang kakabit itong sa kaliwa. Kumulimlim na naman at baka abutan na naman tayo ng ulan. Hindi tayo makakapag video kasi maingay yung sa bubong. Yan, swak naman. Yan, so saktong sakto pati yung space dito sa ginawa naming switch ng MDL. Kasi yung stock, inana pa namin yun, tinabas pa namin yung ilalim para lang magkasya itong namin, DIY namin na switch ng aking auxiliary light. So ayan, ayos na. Kabit na natin yung isang handle grip. So kabit natin yung bar end na side mirror. Right. So yung kasamang tornilyo nitong side mirror na nabili ko, medyo malaki siya. So ang gagamitin ko ay yung stock pa rin na tornilyo ng bar end nitong motor. So pinalitan ko na muna para magamit lang natin kagad. Alright, so kakabit lang to dito. Alin lang din. So madali lang naman siya ikabit. Alright, so yan na. So mamaya na lang ito i-adjust. Pero yan na yung forma niya. Mas bumagay na na naka bar and side mirror. Iyon. So mas okay yung nasa taas kaysa yung pababa. Kasi nasa baba na ibang style lang gusto nila. Natakpan na ng yan, braso yan.
kung nandito sa baba sa salamin. So mas okay pa rin na andyan pa rin. Ganda. So mas bumagay siya ngayon. Mas malinis tingnan. Tapos yung grip, ayan, no, wala nang naano dito sa gilid, sa dulo. Kasi wala nang umbok. So mas komportable na siyang gamitin pang long ride. Kahit kasi yung gloves kanina, 'di ba, may umbok pa sa ilalim 'yun ng palad. So ayan, okay na. Okay. So dito na lang sa may accelerator. Yun na lang, tapos goods na tayo. Alright, so itong kanan naman ang ikakabit natin dito. So medyo makapal yung accelerator niya, itong plastic. Kaya lalagyan muna natin ng WD-40 para mapadulas lang ng konti. Yan, ito lang challenge kapag medyo masikip. Yan, gamitan natin basahan para pampush. Yan, konti na lang. Okay, yan. Tapos din. So, yan. Ilagay na natin. Sagad na yung dulo. So, makapit siya. So, pantay naman. Tatak. Dito sa kabila. So, pantay naman. Ngayon. So, ngayon, i-ano na lang natin yung bar and side mirror. Siguraduhin lang natin pantay yung pagkano sa kabila para hindi pangit tingnan. Yan. Ng konti. Okay, so nakabit na natin pareho, handle grip tsaka bar and side mirror. Yan, pangit ng background natin for basura. So yan, ayos na. So susubukan na lang natin kung hindi nito magiging ma-vibrate. So yan. Alright, so yan. So dito ko na lang din tatapusin tong video na to. So thank you guys ulit sa panonood. At hanggang sa susunod ulit na video. Alright. Aras tayo lagi lahat and God bless.